So ito nga po ang balita ngayon mga sangkay. Binakbakan daw po ni PBBM ang China no sa harap ng mga malalaking leader sa buong mundo mga sangkay, lalong-lalo na po yung mga ASEAN leaders. At ngayon mga sangkay, kitang-kita daw po ang pagkapahiya ng China. Hello guys, what's up? This is me, I'm back for another vlog today. At ito, pag-usapan lamang po natin mga sangkay itong pambihirang ginawa ni BBM doon po sa isang malakihang pagtitipon ng mga leader sa Southeast Asia. Ngayon mga sangkay, may nangyari. Kinorner daw po ni PBBM itong kalokohan ng China na ginagawa po dito sa West Philippine Sea. At binakbakan di umano. Well, tingnan po natin ito. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay 1.58 million subscribers na. Parami po tayo ng parami. Kaya naman kung gusto nyong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ngayon nga po mga sangkay, ito ang ganap. Anyway, shoutout pala sa lahat ng mga nanonood sa atin, saan man kayo, nagdadrive man kayo, nasa palengke, nasa bahay, saang lugar man kayo ngayon, magandang oras po sa inyong lahat. Ngayon kasi, PBBM sabi dito, binanatan ang Beijing sa gitna ng ASEAN-China Summit. Binakbakan daw po mga sangkay itong China. O, tingnan po natin. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si PBBM. Pinaringgan ng Pangulo ang Beijing sa ASEAN-China Summit sa Malaysia, kaugnay sa panggigipit nito sa ating soberanya. At detalye sa agenda report ni Elijah Bonzo. Tahasang nagpahayag ng batikos si Pangulong Bongbong Marcos na nagpapatuloy na sigalot sa South China Sea sa harap mismo ni Chinese Premier Li Qiang. Sa kanyang talumpati sa 28th ASEAN-China Summit ngayong araw, binigyan diin ni PBBM ang kahalagahan ng self-restraint ng mga bansa kung nais talagang mapanatili ang peace, stability at prosperity sa rehiyon. Grabe, no? Tingnan nyo kung gaano kadaming tao yan, mga sangkay. Tapos, ipapahiya yung China dito sa kanilang kalukuhan sa West Philippine Sea. Ito don't get me wrong, guys. Ako, when it comes to economic growth and system, mapapabilib ka rin po talaga sa China. Ang ganda po ng China, ang ganda po ng system, kung papaano po nila pinapalago ang kanilang bansa pagdating sa ekonomiya, pagdating po sa foreign direct investment. Sobrang lupit po talaga. At hindi na po nakapagtataka kung bakit ang China napakaganda ngayon. For me, China ang pinaka-modernong bansa sa ating panahon ngayon. Pag pumunta kayo doon at makita nyo yung mga gusali, masasabi nyo, wow, ang layo na ng narating ng China. Pero pagdating sa West Philippine Sea, ibang usapan na po yun. Pag pinag-usapan na po ang West Philippine Sea, sa atin po tayo. Hindi po pwedeng sa China tayo, mga sangkay. At tahasan po natin sinasabing mali ang ginagawa ng China sa ating teritoryo. Okay? Kasi mga sangkay, nakikita nyo naman paano binubuli yung mga Coast Guard po natin. Nakikita nyo naman mga sangkay kung paano po pinagtitripan yung ating sandatahan na nagbabantay dyan sa West Philippine Sea. Kung paano tayo binubuli at binabaliktad ng China. No? Kasi hindi po talaga maganda. So, tama itong ginawa ni PBBM. At least, andyan po yung maraming leader. Mariin din kinundina ng Pangulo ang unilateral declarations of marine protections, kagaya ng nature reserve sa Scarborough Shoal na iginigiit ng Beijing. So dito, isiniwalat ni BBM, mga sangkay, ang lahat ng kalokohang ginagawa ng China sa West Philippine Sea. At ito, kagaya po dito sa Baho de Masinloc or Scarborough Shoal.
Ani Marcos, walang legal na basihan ang mga hakbanging ito at nilalabag ang international law kagaya ng 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, pati na rin ang 2016 Arbitral Award. Paglalahad ng Pangulo sa harap ng ASEAN at China, ang patuloy na agresyon na nararanasan ng mga Pilipinong mangingisda at Philippine Coast Guard sa naturang teritoryo ay malinaw na paglabag sa jurisdiksyon at karapatang pansoberanya ng Pilipinas. Nasa Malaysia ang ASEAN chairmanship ngayong taon. Ayan po mga sangkay, oh. Tingnan po ninyo. Daming tao dyan. Marami po ang nakikinig. Siyempre, actually, international aware naman dyan sa ginagawa ng China. Kaya nga po, nakita nyo ba na may kumampi sa China pagdating sa usapang West Philippine Sea? Nakita nyo ba mga sangkay na sasabihin na may mga leader na tatay sasabihin na mali ang ginagawa ng Pilipinas sa West Philippine Sea? Walang ganun. Bagkus marami pong nagsasalita na mali at kinukundinan nila ang China sa kanilang ginagawa sa ating teritoryo. Gaya na sinasabi ko guys, yung China ay isa po sa mga malalagong bansa. At ngayon, actually, yung kanilang ginagawa, nag-expand po sila pagdating sa kanilang ekonomiya, pati po yung mga bansa, no? Parang gusto nila magkaroon ng impluensya gamit po yung kapangyarihan ng kanilang ekonomiya. Pinapasok po nila mga sangkay, uso naman po dati pa yung kalakalan, yung trade mga sangkay, at ito po ang nangyayari ngayon. Kalakalan ng mga negosyo, at pinapasok po nila yung iba't ibang mga bansa. Ganyan po katindi ang ginagawa ng China ngayon. Kaya nga po, yung US, nagkukumahog po talaga. Gusto po nilang mabalik sila sa on top, yung trono talaga. Kasi ngayon mga sangkay, wala na, nakakasabay na yung China. At bagamat ang Amerika pa rin ang masasabi po nating world's largest economy. At ang China ang pangalawa. Pero mga sangkay, ang momentum nasa China. Ang Amerika medyo pabagsak. Pero, pagdating sa West Philippine Sea, hindi po porket mga sangkay, malago ang China. Basta, iano lang natin yan, pamimigay. Yun nga po ang naging problema kay PRRD noon, mga sangkay. Kasi, imbes na ang benepisyo ay mapunta sa atin, napunta patuloy sa China. Kasi nga po, nakipag-friend, there's no problem guys. Wala pong problema pagdating po sa pakikipagtropahan sa isang bansa. Pero kapag ka-interest na po ng Pilipinas ang nawawala dahil po sa pakikipagkaibigan, yun ang pangit. 'Di ba nga po mga sangkay? Ang nangyari habang wala pong kunwari walang gulo, wala pong nanggugulo sa West Philippine Sea, yung pala nagpapatayo na po yung China sa mga malalapit na lugar sa ating teritoryo na mga kanilang mga kampo, mga sangkay, at nagpapatayo ng mga struktura. Yun ang nakakalungkot na part. So pagdating ni BBM, nagulat na lang si BBM, anak ng toko, ang dami ng struktura doon. Ito marahil ang dahilan mga sangkay kung bakit medyo lumamya si BBM sa China. No? Kasi nung una, dikit po talaga ang dumidikit si BBM sa China, pero nung may nabisto siya sa West Philippine Sea, medyo, teka lang, may mali. May mali sa ginawa ng nakaraang administrasyon. 'Di ba? So ngayon, ito ang balita. At panawagan ng Prime Minister ng bansa, As is the case with all issues, we want it to be resolved within ASEAN. We still urge strongly the all parties engage in these negotiations. Universally recognized principles of international law, precisely the 1982 UNCLOS. Ayan na. Kita niyo mga sangkay kung paano. Kahit po ito itong Prime Minister, inaano talaga mga sangkay itong China. Kasi ang China hindi po umusunod sa batas na ito. Sa international law. Ayan, pinaparinggan po sila mga sangkay. And the Code of Conduct. sa nagdaang 46 ASEAN Summit noong nakaraang Mayo, nagpahayag na ang Pilipinas na nais nitong makumpleto ang Code of Conduct for the South China Sea sa susunod na taon kung kailan nasa Pilipinas na ang chairmanship ng ASEAN.
para sa agenda Okay, so yun po ang nangyari mga sangkay. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang ating presidente at binakbakan yung China ni Rilto Prenangka sa harap po ng maraming leader. Alright, so ano po ang inyong opinion? Tama ba ang ginawa ni PBBM para sa inyo? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.